Patuloy na bumabangon ang industriya ng baboy sa Pilipinas mula sa epekto ng African Swine Fever o ASF na nagdudulot ng malaking pagbaba sa bilang ng mga alagang baboy sa bansa mula pa noong taong 2019. Dahil dito, target ng Department of Agriculture o DA na maibalik sa humigit kumulang na 13 million pig population sa bansa at makapagdagdag ng 6 million hogs pagsapit ng 2028 upang mapalakas ang lokal na supply ng karneng baboy. Kasabay ng mga hakbang na ito, tampok sa Taiwan ang paggamit ng smart pig farming system. Gumagamit na nga sila ng smart technology sa pangangalaga ng baboy o yung farm ng mga baboy. Ultimo yung pagkain nila ay gumagamit din ng pamamaraan ng smart technology, pati din yung paglilinis nila. Naniniwala sila and batay sa kanilang pananaliksik, makakatulong ito sa produksyon, pati din yung mas malinis na pangangalaga sa mga inahin, pati sa mga beek, dahil nga alam natin na talamak talaga yung pagkalat ng ASF. May mga sensor na nakalagay sa kulungan upang bantayan ang temperatura, halumigmig at kalidad ng hangin, habang otomatikong inaayos ng sistema ang bentilasyon at iba pang kondisyon sa paligid ng mga hayop. Bago makapasok sa naturang farm, kinakailangan munang maglinis ng mga tao rito na mayroon ding disinfection system sa mga pasukan bilang dagdag na proteksyon laban sa mga sakit tulad ng ASF. Sa pagpapakain naman, gumagamit sila ng computerized feeding system at precision nutrition technology upang maibigay ang tamang sustansya batay sa edad, timbang at kondisyon ng bawat baboy. Gamit ang teknolohiya, natutukoy din kung gaano kadalas kumain ang bawat hayop upang masubaybayan ang paglaki nito. Ang kada inahing baboy dito ay kumakain ng 4 na beses sa isang araw, sapat upang mapanatili ang produksyon ng gatas para sa kanilang mga biik. Samantala, ang lahat ng datos mula kapanganakan, pagbabakuna, kalusugan at paglaki ng mga baboy ay nakarecord sa digital system para sa mas maayos na traceability o talaan ng impormasyon ng mga produkto. Kung saan sa mga operasyong isinasagawa sa Taiwan, malaki ang papel ng artificial intelligence technology. Data is really important, and only through technology you can get concrete data and be stored in devices where we can transfer easily. So these are the things that are really critical for the success of future farming. Sa pamamagitan ng timbangang AI-generated at may 3D sensors, nalalaman ang timbang at paglaki ng mga baboy nang hindi na kinakailangang obserbahan ng matagal gaya sa nakasanayang timbangan. Natutukoy rin ng sistema ang mga pagbabago sa kilos ng mga baboy na maaaring senyales ng sakit o stress, pati na rin ang mga apektadong kulungan upang maiwasan ang pagkalat ng sakit sa buong pasilidad. Bahagi rin ng kanilang smart farming system ang paggamit ng circular economy approach sa pamamahala ng mga basura. Ang wastewater mula sa operasyon ay nililinis at nire-recycle para magamit muli sa paglilinis ng pasilidad, habang ang dumi ng baboy ay ginagawang organikong pataba para sa mga sakahan. Dahil dito, nababawasan ang greenhouse gas emissions at ang epekto ng operasyon sa kapaligiran. Ginagamit din ang mga nakuhang biogas mula sa smart biogas system upang makalikha ng kuryente na tumutulong sa pagpapatakbo ng pasilidad at nagpapababa ng paggamit ng iba pang pinagkukunan ng enerhiya. Ayon sa nasabing korporasyon, layunin ng kanilang sistema na mapanatili ang mataas na produksyon habang isinusulong ang animal welfare, kaligtasan ng pagkain, pati na rin ang pangangalaga sa kalikasan. If the country decide that we want to have such certain sustainability locally, you don't even have enough to supply locally and you rely heavily on import, then perhaps your strategy could be different. Because you want the animals to flourish first. Kabilang sa kanilang mga prioridad ang pagbawas ng polusyon, pagpapababa ng carbon footprint ng produksyon at pagtataguyod ng mas kapani-panatiling agrikultura. Naniniwala rin silang mahalaga ang katapatan at responsableng produksyon upang mapanatili ang tiwala ng mga mamimili. Isa sa mga pamantayang ginagamit ng Taiwan na maaaring magsilbing modelo para sa Pilipinas ay ang digital traceability system, kung saan natutunton ang buong proseso ng produksyon ng karne mula sa bukid hanggang sa pamilihan upang matiyak ang kalidad, kaligtasan at kumpiyansa ng mga mamimili.
Naghahatid ng impormasyon mula dito sa Taiwan, Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.